sila po yung actual person na nagrenta at tumakay ng sasakyan. Sinasabi ni Gopi, inaresto si Lieutenant Colonel Victor Pines na naging investigation unit chief ng Makati Police at aktibo pa rin miyembro ng Eastern Police District. Nakasakay siya sa ibang SUV pero isinuro ng mga naunang inaresto. Nandun din siya during the transaction. Ayon sa SOT HPG, nirentahan ang nasabing sasakyan ng 2 araw. Pero Zee! tapos nito, di na umulo sila makontak ng Lalo, may-ari. una ni Wala. Wala pa yung papa. Post ng mga suspects sa social media na for sale ang nasabing sasakyan. Ako kung papa lang. Una ng interesadong buyer ang gusto ng sasakyan at kinontak ang may-ari, kaya nagkabistuhan. Nalaman nung bayan na hindi Pungit na pang mupaw. yung sasakyan niya. Bumara In fact, magsudi. hinahanap na niya dahil nirenta. Kasi ka papa lang, kandos. Noon ay kinasa ang operasyon laban sa mga suspects. Nabawi mula sa mga suspects ang tinangay na SUV. Sa impormasyon ng Special Operation Division ng HPG, kabilang ang mga suspects sa grupo na sangkot sa rentangay. Sa katunayan, dati ng araw may mga reklamo laban sa kanila. May mga diagram na po kami, may mga association matrix na po na nakukunik po sa mga personalities na nahuli natin ay may mga Ikaw, pwede mo double scoop. involvement na po with the same motive. Sa eksklusibo kong panayam ay Gumana ko, pinadala ng sinasay. police officer ang aligasyon. Kudumat nagbabayad sa siya ng mga sasakyan. Ang pagkakaalam daw niya ay malinis na itong binibili niya. Yummy! Kompleto na po siya. May deed of sale. Tapit, tingog umungit. Nagkandos pa gani. Na. Without knowing na yung pinag-operan ko, yung may-ari pa. Humingi rin siya ng paumanhin sa PNP. Sorry to the PNP organization for putting the PNP organization in bad light. This is my personal choice and I will suffer my consequences. It's only the court will prove my innocence and the degree of my participation. Kung na kag-screen lagi. Dalawa naman, Tanawa naman tanya sa una. na wala silang alam sa transaksyon. Sige, ganyan di man. Ito na yung strap. Tilap sa jato. Di ba? Nalingan ba? Nalingan siya nga ni. Ako sige pa sa'yo ganihan. Wala po kami kaalam-alam. Sinampahan sila ng mga reklamong carnapping No. at falsification of documents. Para sa GMA, Sa ojong na. Sayaw. Naman. Yummy! Yummy? Ice cream! Ice cream! Nawalan kasi sila ng internet connection. Nakatulong si Tina Pangaliban Perez. Sa Batero, sinaksyonan ng Meralco ang madalas nang inirereklamong sala sa labat ng mga wire sa mga kalsada. Ang pinuntirya nila, ang mga wire ng mga telecommunications company na hindi nagpapagana o kaya ay walang permisong gumamit sa kanilang mga poste. Yummy? Sabi ng Meralco, Yummy? delikado kapag maraming kable ng mga telco Oh, ang nakakabit careful. sa kanilang mga poste. Pag sobrang dami po yung mga unauthorized or mga illegal, yun na susobrahan po yung structural, nag-bridge po yung structural capacity ng poste. At biskot tayo mo. ng process na natutumba yung poste, nababagsakan po Yummy. ang mga kababayan. Very Dahil good. ng mga telco ang tinanggal, ang Ayaw, itapit. Hindi siya magiging sa kamot kasi ang baba. Sa paglilinis po ng wire dito sa aming lugar. Sa kanila, delikado na po. Bago kamot na. Kaya po, ang barangay sa tahanan ay humingi na pamanhin sa magkawala ng inyong internet. Isa sa mga nawala ng internet connection si Lance Gutierrez. Kailangan pa naman niya ito sa kanyang trabaho bilang work from home call center supervisor. Oo, nawalan mo kami ng internet eh. Nag-work from home ako eh. Nagpasabi mo ba? Hindi eh. Actually, kailangan nag-notice muna sila bago sila mag-ganyan eh. Humingi ng paumanhin ng Meralco sa mga naputulan ng internet connection. Pero hindi naman daw sila nagkulang ng pasabi sa mga telco. Hingi po kami ng paumanhin, pero nagkaroon naman po tayo ng almost a month na coordination sa mga telco. Ang unang request natin is magkusa na sila magtanggal. Pag hindi po sila umaksyon, kami na po mismo ang magtatanggal. Nagkaroon kami ng coordination meeting with Meralco and PLDT. Kaya ito naman ay maayos na maayos at pinasabihan na rin natin yung mga tao rito. But of course, hindi naman natin pwedeng i-avoid yung may talagang mani-disconnect. I-coordinate natin kasi ibang department po yung sa mga bahay-bahay po. Ang sa akin pong concern yung primary line po, yung pinaka-main line.
Sabi ng Meralco, pwede naman makilagay ng kable ang mga telco sa kanilang mga poste basta may pahintulot. Tinignan namin ang reaksyon ng mga telco pero wala pa silang sagot. Patuloy pa rin yung anti-urban flight operation ng Meralco rito sa Pateros at makikita nyo naman ang dami ng mga kable na nakakalat sa kalye. Pero sabi ng Meralco, kakaunti pa lang daw ang mga ito. Ang mga kable, tinitimbang bago kunin uli ng mga telco. May ordinansa ang Pateros laban sa mga salasalabid na kable, pero hindi raw otorisado ang lokal na pamahalaan na magtanggal ng mga kable. Rekomendasyon ni Pateros Mayor Miguel Ponce III sa Metro Manila Council, magkaroon ng iisang sistema ang mga LGU sa Kailan mo Metro sa Manila, kaugnay nito. May Yeah, nakapigiling panukala tungkol dito sa Kamara.